kapag darating ang panahon. It's the best. Alam niyo po, understanding the message, brethren, it just compels us na laging siguraduhin natin na tayo laging matatagpuan na malapit sa kanlungan ng Diyos. O tayo matatagpuan na nasa kanlungan ng Panginoon. Amen. The safest place to be is in the feet of the Lord Jesus Christ. Amen. All right, let's all stand up, please, and I believe we're ready for the preaching of God's Word, brethren. I believe you're ready. Amen. Are we ready for the preaching of God's Word? Amen. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko, malamig man ang panahon, paiinitin pa rin tayo ng Panginoon. Amen. And let's make it sure we have the proper mindset. Amen. I believe we have the proper mindset na tinuro sa atin ang ating mahal na pastor pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. I believe we are all ready and tatanggapin pa rin natin ang counsel ng Diyos. Lagi po nating ipanalangin yan at kausapin ang banal na Espiritu na pangunahan tayo sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Alright? Remain standing please as we call on our speaker for tonight, Sir Maki Lorena. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Are you happy this afternoon? Amen. Kala ko si Sir Lamsel eh. Alright, ako po'y naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay ready na po sa pakikinig ng salita po ng Diyos ngayong pong hapon po na ito. Amen. Amen. Alright, focus po muna tayo dito mga kapatid. Umulan na yan, nandiyan na yung ulan na yan. Hindi na mawawala yan, kaya wag muna natin intindihin yung mga bahay natin. Alright, so ako'y naniniwala na kung kayo ay nasa tahanan ng Diyos, iingatan ng Diyos ang inyong tahanan. Amen! Amen! Alright, so kaya po ngayong pong hapon po na ito, we will just talk about a very familiar message dahil ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga, every time na ako po ay binibigyan po ng pagkakataon na makapaghayag po ng salita po ng Diyos. Ako po ay nagpapasalamat dahil ako po ay naa-assign sa Sunday afternoon, which I do believe na ito po ay nakafocus sa mga members. But all the visitors, of course, I welcome po yan. And mahal po natin ang ating po mga bisita. Kaya pinapasalamatan po natin yan sa Panginoon na nakarating po sila dito. But one of the things na aking pong pinapasalamatan po sa Panginoon is that yung simbahan kapag linggo ng hapon ay napupuno dapat ng mga miyembro. Amen. Ulitin ko po. Dahil ito po, mga kapatid, ay alam naman po natin, kaya nga po yung mga preachings paghapon, andiyan dyan yung series of lesson ng ating mahal na pastor, all about the biblical standards. Amen? Amen? Kaya nga dapat hindi tayo absent at hindi natin magiging rason. Kaya ayoko umattend kasi standard na naman yung pag-uusapan eh. Yeah? Kaya dapat mas lalo pa po tayo. And ngayon ay pinag-uusapan po natin, kasama po sa pinag-uusapan po natin kapag linggo ng hapon is all about the growth. Di ba? Kaya nga po dapat kung sa mga GC nga po ng bawat area natin nakahiwala yung GC ng mga action force eh. Di po ba? Amen. Ngayon po, ito po, pag Sunday ng hapon, samantalahin natin na tayo po nag-uusap ng mga miyembro ng simbahan. Amen. Kaya I would like to encourage you, all the members, especially those people na ginagamit po ng Panginoon sa mga areas, wag nyo pong imimiss ang Sunday afternoon service. Amen. Kaya nga ang encouragement ko po sa akin pong area, matagal pa naman yan eh. May allotted time pa dyan. Kaya kung pagkatapos ninyo sa Sunday school at kayo naman ay wala after ng Sunday school, papauwiin nyo na yung mga bata, I would like to encourage you by any means ay makabalik dito sa tahanan po ng Diyos. Malapit lang yan. Meron tayong mga pamamaraan to commute, di ba? Alam naman po natin na medyo sa biyaya ng Panginoon, nakakabalik-balik tayo ngayon. Kaya alam naman po natin yan. So by any means, ay kung wala naman ng kailangan dyan na asikasuhin sa inyong mga tahanan, punta na lang kayo dito. Alright? Alright, so ngayong pong hapon po na ito, ay ako po ay magbibigay po sa inyo ng isang klase ng mensahe to encourage you once again na hindi po tayo magsawa sa gawain po ng Panginoon. Alright? Now, would you please sit down for a while mga kapatid? And I just want to grab this opportunity na po. Please stand up kung sino po ang mga
kung alam nyo na kayo po ay ginagamit sa inyo pong area. You are reading your Bible, you are praying sa umaga, sa hapon, sa tanghali, sa hapon, and you are conducting Bible studies sa inyo pong mga areas. You are conducting Bible insights sa inyo pong mga areas. Nagtitestimony kayo, madalit sabi, naaasahan po kayo sa inyo pong mga area. Would you please stand? Would you please stand? Sa lahat po. Yeah. Would you please stand? Sa lahat po ng ginagamit sa mga areas, would you please stand? Mga involved sa daily programs ng area, would you please stand? I think deserve po tayo ng palakpakan, mga kapatid. Look around you, mga kapatid. Look around you. Ito po yung sinasabi ko. Sunday afternoon, almost lahat ng uma-attend sa Sunday afternoon ay ginagamit sa area. Amen. Isn't that great, brethren? Yeah, kaya nga po, yan po ang ating pag-uusapan. Kung bakit ko po kayo pinatayo, yan po ang ating pag-uusapan po ngayon. A very familiar passage from the Bible na ating babasahin. But mga kapatid, the message of this verse ay kahit kailanman ay hindi na luma. Kaya nga po, para sa mga nakaupo po ngayon, ito pong mga taong nakikita po ninyo na nakatayo, ito po ang ginagamit ng Panginoon to encourage you to be a part of God's ministry. Shall we all stand up please and open our Bibles? Lahat po tayo magsitayo as we open our Bibles in the book of 1 Timothy chapter 1 verse number 12. 1 Timothy chapter 1 in verse number 12. Alam niyo po, when it comes to encouraging ng mga kapatiran na magtuloy-tuloy sa gawain ng Panginoon, nothing beats the letter of the Apostle Paul. I'm telling you, every time na mababasa ko po ito, talagang nakakagana ulit eh. Kaya yan po ang ating pong pag-uusapan po ngayon. 1 Timothy chapter 1 in verse number 12. Magandang hapon po pala sa lahat ng ating mga nasa virtual crowd, sa lahat na nasa Facebook Live, and sa dalawang mission churches na kasama po natin ngayon, ang Paniki Mission at ang Moncada Mission. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, ang sabi po dito ng Bible, 1 Timothy chapter 1 in verse number 12. Are you there? Amen? Amen. And I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. This afternoon, I would like to talk to you on the subject, refresh. Pag nagahang ang computer, refresh. Refresh. Napakaganda po ng salita po na yan. And let's talk about that this afternoon. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Despite of the bad weather, O God, we still thank you, O God, for your faithfulness to us. Thank you, O God, for bringing us here together sa inyo pong tahanan. Wala po kami ibang hangarin po ngayong pong hapon po na ito, kundi mataas po ang inyo pong dakilang pangalan, at kami po ay matuto mula po sa inyong salita upang kami po ay hindi mawalan ng gana sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po, and kami po ay nangangako na anuman po ang aming pong matututunan sa hapon po na ito ay amin pong itatanim sa aming pong puso't isipan upang sa gayon ay masumpungan niyo po kami na matapat na naglilingkod po sa inyo. All the glory belongs to you, O God. Make me worthy to speak to your people this afternoon, and just make me a blessing. I cannot do this without you, so please make me a blessing. Holy Spirit, please flow through me and make us worthy to receive your word this afternoon. Please forgive us from all of our sins in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Please be seated. And again, mga kapatid, this afternoon, let's talk about refreshing. Okay, refresh. Alam naman po natin yan. Sa lahat ng so refreshing. Okay, sa lahat ng sa lahat ng gumagamit ng laptop, ng computer, isa ang mga refresh or yung shortcut keys na tinatawag nating F5, isa yan sa mga kailangan when it comes to computer. Bakit? Kapag masyado na nating nagagamit ng computer, minsan nagsasawa na rin siyang gumana. Diba? Nagsasawa na rin siyang gumana. Kapag nagsawa siyang gumana, anong mangyayari? Nagahang.
Yung kahit ilang beses mo ng gano'n ang mouse, hindi sumusunod. Diba? Kahit anong pindot mo sa keyboard, wala na nangyayari. Isa ang ating gagawin, right click, then refresh. Or F5 para ma-refresh. Pagkatapos mo gamitin, bago mo i-shutdown, refresh. Yan ang ating ginagawa. Bakit po? Para mapangaalagaan yung gamit ng ating laptop or computer. Mga kapatid, ako naman po ay naniniwala. Kung yan ay effective doon sa klase na yan, sa material na bagay na yan, ako po ay naniniwala na mas magiging effective po yan sa ating spiritual na kalagayan. Bakit po? Maraming beses tayo mga Kristiyano kapag nasosobrahan sa gamit, nagahang. Maraming beses po tayo kapag ginagamit na natin ang ating pag tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon, minsan dumadating na ang katamaran. Kaya kailangan natin refresh. For the past few weeks na ako po ay nagsalita po sa inyo pong harapan, by the grace of God, I tried and I pray to fill up your minds and your hearts by encouraging you all to keep doing what you are doing for God. To focus on the things that you have learned and to not miss the blessings of God in your life. This afternoon, brethren, dito po sa loob ng auditorium, sa lahat po ng nasa virtual crowd, sa mga nasa Facebook Live, allow me once again to encourage you na magpatuloy po sa lahat ng ating pong ginagawa para sa Panginoon using this manner, refresh. Sabi ko nga po sa inyo, minsan dumarating sa punto ng buhay natin bilang isang Kristiyano na tayo po ay nagahang. Alam niyo po mga kapatid, ang ibig sabihin po ng word na refresh, the very meaning of the word refresh, it means to restore or to maintain by renewing supply. Ulitin ko po, to restore or to maintain by renewing supply. That's the word refresh. By implication, to give new strength. To give new strength. To gain the proper usage. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Kaya nga mapapansin niyo po, kapag kayo ay nasa computer, once you refresh or pinindot niyo ang F5 button sa keyboard at ginamit nyo po yung right click ng mouse at pinindot nyo ang refresh, mapapansin nyo yung computer or yung laptop bumibilis ulit. Bakit po? Dahil nakukuha niya ulit yung tamang supply. Kaya nga kung siya man ay nagahang, pag nakakuha siya ng tamang supply, by using refresh, at pag nakuha niya yung tamang supply, babalik yung lakas niya as the laptop and computer, muling bibilis yung proseso. Kaya nga po, yan din ang kailangan po natin sa ating spiritual na buhay. Kailangan po nating mag-refresh. Alam niyo po kung bakit? Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ito po ay napakahalaga na gawin po natin sa ating pong buhay. You know why, brethren? Because your steadfastness in the ministry, take note of this, your steadfastness in the ministry ay pwedeng gamitin ng dyablo. Hala sir, paano yun? Masigasig ka ngang naglilingkod eh. Di ba ang sabi nga po, kapag masigasig kang naglilingkod, mas lalong hindi nakakapasok, mas lalong hindi nagkakaroon ng puwang ang dyablo? Mga kapatid, we've got to be careful kasi merong nakalagay sa Bible na merong mga Kristiyanong nawawala because of their steadfastness. Kaya nga po, di ba, winarningan po tayo dyan. Be careful and be aware because you might fall on your own steadfastness. Bakit po? Dahil ito po ang tatandaan nyo, mga kapatid. Remember, ang dyablo, mga kapatid, sobrang daya yan. Kahit kailan hindi lumaban ng patas ang dyablo. Kahit alukin mo siya ng patas na laban, oo lang yan sa'yo, pero hindi yan lalaban ng patas sa'yo. You've got to put it in your mind, brethren. Lahat ng pamamaraan ay gagawin ng dyablo para ang isang Kristiyano ay tamarin sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, pinatayo ko ang lahat ng workforce ng area. Imagine, sabi ko, iilan na lamang po ang hindi nakakatayo sa atin ngayon. Almost ang auditorium po na ito sa biyaya ng Panginoon ay mapuno ng mga taong nagtatrabaho sa bawat area.
But be careful, kaya kang dayain ng dyablo sa pamamagitan ng pag-i-involve mo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, you've got to put it in your mind na hindi lumalaban ng patas ang dyablo. I'm telling you, mamaya nagba-Bible reading ka, bukas hindi na. Ngayon mananalangin ka sa mga susunod, hindi ka na ma-assign ng iyong area leaders. Bakit po? Nadaya ka ng dyablo. Kaya nga you've got to put it in your mind na lahat ng pamamaraan ay gagawin ng dyablo para ang isang Kristiyano madaya niya sa paglilingkod sa Panginoon. For example, ngayon po ay first Sunday ng month of August. Nakatapos na tayo ng isang buwan. Actually, nasa second semester na po tayo ng taon po na ito. Okay? Ilang buwan na lang matatapos na ang second semester. On to the third semester. Sabi ko nga, parang kailan lang, Happy New Year. Maya-maya, Merry Christmas. Kaya anong ginagawa natin ngayon? Post tayo ng post na tinatali natin si Jose Marichan. Para lang hindi umabot siya. Nag-i-stretching na bumibuelo na. Ibig sabihin yan mga kapatid, ang oras ay tumatakbo. Ang panahon ay tumatakbo. At kung ikaw ay magpapaiwan sa involvement, maiiwan ka. Pero mga kapatid, kung ikaw naman ay mag-i-involve, eto po ang tandaan mo. Pag nakita ka ng dyablo na nag-i-involve, mas paborito ka ng dyablo. Ang pag-i-involve po natin sa ministry, yes, part ay kakatakutan ka ng dyablo, part ay gugustuhin ka ng dyablo. Bakit part nakakatakutan ka ng dyablo? Kasi makakapanghawa ka ng ibang tao na makakapag-involve din sa ministry. What I'm saying is that makakapag-encourage ka ng ibang tao. Bakit naman part nagugustuhin ka ng dyablo para wala kang ma-encourage na tao? Kaya nga lahat ng pamamaraan ay gagawin niya. Sa paanong pamamaraan po niya gagawin? For example, Brad, tapos na. Sis, tapos na ang buong month ng July. Masyado ka ng maraming ginawa. Yeah? Masyado ka na, ilang beses ka na nagbasa ng Bible. Ilang beses ka na nanalangin. Sawa na sa boses mo yung mga tao sa area. Pahinga ka naman. Baka lumampas ka ng langit. Maigi na lumampas. Sabi ko nga po, kaysa naman kumulang. At least, sigurado ka, pag lumampas yun, langit pa rin yun. Pag kumulang ka, sige, saan ka? Di ba? Yan ang maaaring sasabihin sa atin ng dyablo. O sis, masyado ka nang inasahan magturo sa Sunday school. Pahinga ka naman. Gas-gas na ang boses mo, kakakanta mo. Puro na lang ikaw ang sumasalo kapag walang morning greeter. Kapag yung inassign mo ay hindi bumati, tatawagan ka, imi-message ka ng area leader mo, Brad, ikaw na lang bumati. Halos sa buong isang linggo, ikaw na ang bumati. Sa buong isang buwan, ikaw na yung bumati. Brad, ngayong buwan, pahinga ka naman. At kapag pinapasok po natin yan sa ating pong isip, dyan na po darating na tayo ay maghahang. Kapag pinapasok mo yung ganyang strategy ng dyablo, maghahang ka. Bakit ka maghahang? Ano ang iisipin mo ngayon? Oo nga, no? Ang bira, isang buwan. Ako yung kumanta. Ang tanong, may nakinig ba? Diba? Ikaw yung kumanta. Ikaw yung bumati. Ikaw yung nag-good morning. Nung nag-good morning ka ba, talaga bang merong good sa morning? Diba? Ikaw yung nagbigay ng testimony. Oh, Brad, ikaw yung nagbigay ng testimony. Kita mo, 3 viewers. 30 minutes kang nag-testimony, 3 viewers. Nag-pray ka 10 minutes, 1 viewer. Ang chat pa, morning, sir. Wala pang good. Ibig sabihin, napilitan lang manood. Brad, tutuloy mo pa ba yan? Sis, itutuloy mo pa ba yan? Pupunta ka sa station mo para mag-hold ng Sunday school, uulanin ka, babahain ka, itutuloy mo pa ba yan? Invite ka ng maraming bisita, tapos sabay contribute sa transportation expenses, itutuloy mo pa ba yan? Kaya nga kapag yan ay pinapasok po natin sa ating isipan, ang isang Kristiyano ay maghahang. Maghahang ang isang Kristiyano. Bakit? Iniisip mo, oo nga no. Akalain po yan. Huwag naman po sana dumating mga kapatid sa punto ng ating buhay bilang isang Kristiyano na papaboran na natin ang sinasabi ng dyablo sa atin.
That is why, para hindi ka mapunta doon sa stage, napapaboran mo ang sinasabi ng dyablo dahil once na makita mo ang sarili mo doon sa stage na yon, hindi ka na makakapag-process ng maayos. Hindi ka na makakapaglingkod ng maayos. Ikaw na ngayon ay maghahang. Anong kailangan mo ngayon? You've got to gain a new strength. Kailangan mo ngayong humanap ng mapagkukuhanan ng lakas. That is why you need to refresh. You need to refresh. That is why, bilang isang Kristiyano, you've got to refresh upang hindi mawala sa iyo ang kasiyahan at ang kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon. Yes, maaaring dayain ka ng dyablo. Ipakita sa iyo ng dyablo na 100 kayo sa area pero 3 lang kayo ang nagla-live. Salit-salitan pa yon. Salit-salitan pa yon. Ikaw sa umaga, ikaw sa hapon, ikaw sa tanghali, ikaw sa hapon, ikaw sa gabi. At least iba-iba na oras, salit-salitan. Maaring ganyan ang ipakita sa iyo ng dyablo. Bakit? Kasi nga po, lahat ng pamamaraan ay gagawin ng dyablo para masumpungan niya ang isang Kristiyano na hindi na nagpapagamit sa Panginoon. Kaya pag pinapasok mo yan, mawawala ang iyong kasiyahan, mawawala ang iyong kasigasigan, ikaw ay maghahang. Pero mga kapatid, let me tell you this, kapag ikaw ay naghang, huwag mong pahintulutan na nakahang ka lang. Di ba kapag hindi gumagana, ako po personally, kapag hindi gumagana yung laptop na ginagamit ko, refresh, after refresh, restart. Kapag hindi pa, tatawag na ako kay Sir Antonio. Bakit po? Lahat gagawin ko para lang gumana. Bakit? Alam ko na malaki yung magagawa ng laptop na yan sa aking area. Kapatid, kung alam mo na malaki ang magagawa mo para sa gawain ng Panginoon, huwag mong payagan na ikaw ay maghang. Huwag mong hayaan na ikaw ay maghang. Gamitin mo ang lahat ng pamamaraan. Kung ang dyablo ginagamit ang lahat ng pamamaraan, gamitin mo rin ang lahat ng pamamaraan. At isa sa pamamaraan na yan, you've got to refresh. Again, the meaning of the word refresh is to gain a new strength. Sa paano pamamaraan? That is why in order for us, brethren, as a Christian, na hindi po tayo tamarin sa paglilingkod po natin sa Panginoon, kailangan natin gumawa ng isang bagay. Kailangan natin gumawa ng isang bagay upang ang ating paglilingkod sa Panginoon ay upang ang ating kasiyahan at ang ating kasigasigan ay hindi po mawala sa paglilingkod po natin sa Panginoon. At isa sa mga pamamaraan na yan, refresh. Refresh, Christians. Again, sabi ko nga, huwag mong pahintulutan na maghang ka. Pag naghang ka at pinabayaan mo na yan ay maghang all throughout, baka sa susunod, di mo na mabuksan yung computer mo. Baka sa susunod, hindi mo na mabubuksan yung laptop mo. Pag hindi mo na nabuksan ang laptop mo, hindi mo na magagamit yan. Imagine kapag ikaw bilang isang Kristiyano nagtuluyang nag-shutdown, hindi ka na magagamit ng Panginoon. Kaya nga kapag naghang ka, dahil sa discouragement ng dyablo, refresh. Kapag tinamad ka, ako na lang lagi ang inano ng area leader, refresh. Kapag nakakaisip ka na meron na bang ibang tao dyan, bakit puro na lang ako, refresh. Kapag nagsasabi ka, bakit kailangan ko ba magganito, maging bahagi sa ganito, bahagi na nga ako sa transportation expenses, bahagi pa ako sa commitment sa church. Kapag nakakapag-isip ka na ng ganyan, kapatid, refresh. Refresh, because imagine, for the whole month of July, you've served God faithfully. You have sacrificed many things. Kaya anong gagawin ng dyablo ngayon? Sasabihin niya sa'yo, tama na yan, pahinga ka naman. Kapatid, ito ang tatandaan mo. Pag ikaw ay pinagpahinga ng dyablo, huwag kang papayag. Alam niyo po kung bakit? Always put this in your mind, that the more you serve God, I said the more you serve God, the more you will experience God working in your life. The more na ikaw ay nagpapagamit sa Diyos, the more mo na mas ma-experience na ang Diyos ay nagtatrabaho sa buhay mo. Diba kapag ang isang computer, isang laptop ay tumigil, ibig sabihin dyan, meron nang hindi gumagana. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, kapag hindi na tayo gumana, ibig sabihin, kapag ito ay tumigil, ibig sabihin hindi na tayo nagagamit. Kaya nga, para mas ma-experience mo pa ang katapatan ng Diyos sa buhay mo,
serve God, serve God, serve God. Magpagamit ka sa Panginoon. Because the more you serve God, the more you will experience God working in your life. Kaya huwag ka magpapadaya sa dyablo. Kapatid, again, huwag kang magpapadaya sa dyablo sa lahat po ng nagtatrabaho sa area. Bagamat araw-araw, linggo-linggo mong ginagawa yan, maaring ang pagitan lang ng oras ng iyong pagla-live ay oras lang talaga. Minuto lang talaga. Pero huwag kang magsasawang gawin yan. Because habang ikaw ay bumabati ng good morning, habang ikaw ay ikaw ay nagbibigay ng testimony sa area, habang ikaw ang naka-assign na nagbabasa ng Bible sa area, habang ikaw ang naka-assign na mag-review ng preaching ni pastor sa area, the more mo na na-experience na ang Diyos ay nagtatrabaho sa buhay mo. The more na ikaw ay nagiging bahagi ng mga funds sa area, the more mo na na-experience na ang Diyos ay nagtatrabaho sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, the more you serve God, the more you experience God working in your life. Kaya nga mga kapatid, ito po, isa pa sa tatandaan po natin. Again, sabi ko po sa inyo, huwag kang magpapadaya sa dyablo. Sabi ko po sa inyo kanina, ang unang pandadaya ng dyablo na ipapakita sa iyo, masyado ka ng maraming ginagawa. Kaya kailangan mo nang tumigil. No sir, no ma'am. Because ang sukatan ng paglilingkod sa Panginoon ay hindi yung dami ng ginagawa mo. Ang sukatan ng paglilingkod sa Panginoon ay hindi yung dami ng ginagawa mo, but kung yung ginagawa mo pa para sa Panginoon ay mas lalo kang nailalapit sa Panginoon. Maaring marami kang gawin sa area. Maaring ikaw ang naka-assign simula Bible reading, opening prayer to closing prayer, ikaw ang naka-assign. Maaring ikaw ang gumagawa niyan. Pero ang tanong, kung yan bang dami ng ginagawa mo niyan, naitula ka ba niyan para ikaw ay mas lalong lumapit sa Panginoon? Dahil kung hindi, ibig sabihin naghahang ka. Ibig sabihin naghahang ka. At kapag ikaw ay naghahang, huwag mong paintulutan, refresh. Refresh. Kaya para hindi ka madaya ng dyablo, refresh. Para hindi ka tamarin, refresh. Para magtuloy-tuloy ang iyong steadfastness sa pagtatrabaho sa Panginoon, refresh. You've got to refresh yourself. You've got to refresh yourself by refreshing your mind. That's how we use the word refresh sa ating spiritual na kalagayan. Refresh mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-refresh ng iyong utak. Sa pag-refresh ng iyong mind. Kaya nga po, ano po ang kailangan po natin gawin? Una po, refresh your mind by remembering who put you there. Kung ikaw man ay nagtatrabaho sa area at ikaw ay tinatamad, refresh yourself by refreshing your mind who put you in that situation. In the text that we've just read, here we can see that the Apostle Paul gave his thanks to the person who became the reason kung bakit siya nasa ministry. Ang sabi po ng Bible, ang sabi ni Apostle Paul, and I, Apostle Paul, thank Christ Jesus our Lord. And I thank Christ Jesus our Lord, who had what? Enabled me. Brethren, let me remind you this afternoon that had it not been for the Lord Jesus Christ, you and I are not qualified to serve Him. Ulitin ko po, had it not been for the Lord Jesus Christ, you and I are not qualified to read the Bible. You and I are not qualified to pray for the brethren. You and I are not qualified to give the testimony. Bakit? Wala kang maititestimony kung hindi dahil sa Panginoong Kristo. Kaya nga, had it not been for the Lord Jesus Christ, you and I, sa lahat ng tumayo kanina, are not qualified to serve Him. It is very clear in the verse that we've just read na wala nang ibang rason at wala nang ibang pinasalamatan si Apostle Paul kundi ang Panginoong Hesukristo. It is the Lord Jesus Christ that enables him. Ano po ibig sabihin ng enable? It means to empower. Ibig sabihin, qualified siya na maging part ng ministry. Sino ang rason? Ang Panginoong Hesukristo.
Alam niyo po ba that even the Apostle Paul ay naging honest sa kanyang sarili na hindi siya qualified? If you are reading your Bible, si Apostle Paul po mismo ay nagsabi, hindi siya qualified. Saan po natin makikita yan? Baba ka lang, verse number 13. Tell me kung qualified si Apostle Paul. Ang sabi po dyan in verse number 13, who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I didn't ignorantly in unbelief. Who was before a blasphemer and a persecutor. Kapatid, maaaring nakalimutan nyo na siguro, pero po, back to the story in the Bible, si Apostle Paul ang may dahilan kung bakit namatay si Stephen. Si Apostle Paul ang dahilan kung bakit siya ay binato. Si Apostle Paul ang may dahilan. Trabaho po ni Apostle Paul yan. Siya ang pumipirma at nagbibigay pahintulot na i-persecute ang mga taong naniniwala sa Panginoon. Siya ang merong pahintulot na kung saan etong tao na ito kapag nagsabi siya na siya ay naniniwala sa Panginoon, malaya nyo siyang patayin. Si Apostle Paul ang may ganyang klaseng trabaho. Now tell me, if Apostle Paul is qualified to serve God? No. But, bakit nasabi ni Apostle Paul, I thank Christ Jesus our Lord. Because, mga kapatid, kung tinuloy po natin, in verse number 13, makikita nyo po, sinabi ang lahat ng kanyang occupation. He is a lawyer. Apostle Paul is a lawyer. Persecutor, blasphemer, injurious. Pero tingnan nyo po kung bakit siya naging qualified. Because he obtained mercy. Yes, a lot of us here this afternoon can testify na minsan sinabi mo na sa sarili mo na hindi ka qualified sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa ating mga ginagawa. Minsan sinabi mo na, sir, hindi ako qualified kasi ito ang aking pagkatao. Ganitong klase akong tao. But thanks be to God na ibinigay niya ang mercy niya sa atin upang tayo po ay maging qualified na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga kung tinatamad ka na, at ikaw ay nagsasawa na sa ginagawa mo para sa Panginoon, all you have to do is to refresh your mind by remembering who put you in that situation. No one is perfect. Sabi nga po natin, totoo po yan. Biblical yan. Walang perpektong tao. Pero kung tayo ay mananatili sa ating imperfection, it is safe to say na hindi tayo qualified. Pero dahil ikaw ay binigyan ng mercy ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo, para sa akin, na ang sabi, noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo Jesus ay namatay para sa atin. Kaya nga yung Kristo Jesus na yan na namatay para sa atin, tinanggap natin bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Therefore, we became a member of a family of God. That is why you and I, because of the Lord Jesus Christ, qualified to be His servant. Kaya nga kapatid, sabi ko nga po sa iyo, maaaring tinatamad ka na. Maaaring nagsasawa ka na. Araw-araw mo ba namang gawin eh? Minu-minuto mo ba naman gagawin? Konti lang ang pagitan. Pero mga kapatid, hirap ka mang gumising sa umaga. Pero ang tatandaan mo, sino ang magpapabangon sa'yo? Para anino ka bumabangon sa pag-qualify sa'yo ng Panginoon? Yun ang totoong para anino ka bumabangon. Bakit? Kung hindi ka kinwalify ng Panginoon, wala ka rin dyan. Imagine niyo po, you are giving your testimony. Ano po ang testimony na sinasabi po natin? It is a preaching applied. Ano ang i-apply mo? Anong papasalamatan mo sa Panginoon kung hindi ka kinwalify ng Panginoon? Sabi ko nga po sa inyo, maaaring marami po sa atin ang nag-isip na hindi tayo qualified. But thanks be to God because of His mercy to us. Kalahin niyo po mga kapatid, hindi naman tayo deserve ng gantong kalagayan eh. Pero ginawa tayong deserving ng Panginoon. Again, sabi ko nga po sa inyo, lagi niyong naririnig, sino ang gumawa ng paraan para magkaroon ng magandang lugar ang tao? Diyos. He made everything perfect for us. Pero sino ang gumawa ng paraan para tayo ay mapahiwalay sa Diyos?
tao. Sino ang gumawa ng paraan para tayo muling malapit sa Diyos? Diyos. Now tell me, who qualifies you in that ministry? God. It is Him, brethren. It is Him. Imagine, nag-enable para sa iyo na ikaw, para ipanalangin ang mga kapatiran. How great is that, brethren? Imagine, ang nag-qualify sa iyo to get involved in soul winning, follow-up, and visitation, Jesus Christ. Kasi kung wala kang tinanggap na Panginoong Kristo, anong isi-share mo? Kung wala kang tinanggap na Panginoon, kung wala kang simbahan na ganito, hindi ka naging miyembro ng simbahan na ito, at wala kang naririnig na mensahe, ano ang i-follow up mo? Sabi ko nga po, para po mas lalo natin mahalin yung pag-i-involve natin sa soul winning, follow-up, and visitation. Soul winning, ano ang nandyan? Magiging soul winner ka. Pag nag-soul winning ka, you are a soul winner. Pag nag-follow up ka, you are a discipler. Di ba? Kapag nag-visit ka, you are an encourager. Isipin mo yan, naging soul winner ka, naging discipler ka, naging encourager ka, qualified ka ba kung titingnan mo yung mga nakaraan mo? Hindi, di ba? Pero bakit ka naging qualified dyan? Because of the Lord Jesus Christ. Kaya para hindi ka tamarin, wait lang, may isa pa pala. Transportation expenses. Para hindi ka magsawa sa pagbahagi mo, anong ibig sabihin yan? Tingnan niyo po ha, soul winning, follow-up, and visitation, transportation expenses. Soul winning, soul winner ka. Follow-up, discipler ka. Visitation, encourager ka. Pag ikaw naging active sa transportation expenses, ano ka? Blessing ka. Amen! Sinong hindi magkakagusto sa apat na yan? Kung gusto mo lahat yan, pero nais ko sabihin sa iyo, kung gugustuhin mo yan, kung hindi dahil sa Panginoon, wala ka dyan. Kaya nga para hindi ka magsawa na gawin yan, alalahanin mo kung sino naglagay sa iyo dyan. Para hindi ka magsawa, para hindi ka tamarin sa paggawa ng apat na bagay na yan, remember, refresh your mind by remembering who put you in that situation. Lastly, refresh your mind by remembering who believes in you. Sino ang naniniwala po sa atin? Brethren, tingnan niyo po. Try to look back kung sino ka dati. Tell me kung pwede kang paniwalaan. Isipin mo kung sino ka dati bago ka naligtas. Tingnan po natin, ikaw mismo sumagot kung pwede kang paniwalaan ng tao. Yeah? Looking back on your past, sabihin mo nga sa akin kung pwedeng maniwala sa iyo ang Diyos. Looking back on your past, sabihin mo sa akin kung pwede ka pang paniwalaan ng tao. Di po ba minsan ang tao nagbabase sa iyong nakaraan para hindi ka paniwalaan? Yeah? But all we can say right now, I said all we can say is praise the Lord and glory to His name because the Lord didn't look back kung sino tayo noon. But instead, the Bible says, He counted us faithful. Alam niyo po ba mga kapatid kung ano pong ibig sabihin po niyan? Sabi ni Apostle Paul, I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me. For that, He counted me faithful. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin yan? Kaya ka kinwalify ng Diyos, which is enabling, kasi naniniwala sa iyo ang Diyos. Kaya nga, wala kang problema kung yung mga tao sa paligid mo hindi naniniwala sa iyo. As long as na naniniwala sa iyo ang Diyos, tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Whether you do good things or bad things, merong masasabi ang tao sa iyo. Kaya nga kung magdidwell ka, ano po ba ang sabi ng ating mahal na pastor? Kung magdidwell ka sa mga sinasabi ng tao sa iyo, your ministry will become misery. Bakit magiging kaguluhan? Bakit magiging mapapasa walang kwenta? Kasi nakinig ka sa mga taong hindi naniniwala sa iyo. Kaya nga bayaan mo yung mga taong hindi naniniwala sa iyo. As long as ikaw ay nagiging pagpapala sa mga taong pinaglilingkuran mo, tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Tuloy-tuloy ka lang. Ano pang gusto mo? Sino pa ang taong gusto mong maniwala sa iyo? Kung naniniwala naman sa iyo ang Diyos. Sasabihin mo, ay sir, titigil ko na to. Kasi yung mga nanonood naman sa live, hindi naman nakikinig sa akin eh. Mukhang hindi rin sila naniniwala. Sino ang nagsabi sa iyo? Kung wala naman nagsabi sa iyo na hindi sila naniniwala, kung hindi man sila naniniwala, okay lang yan. Naniniwala sa iyo ang Diyos, kaya ka nga kinwalify ng Diyos eh.
Now tell me kung anong mas masarap pakinggan. Naniniwala sa iyo yung tao o naniniwala sa iyo ang Diyos? Kanino po ba tayo naglilingkod? Sa tao o sa Diyos? Kung sa Diyos tayo naglilingkod, then let us serve God faithfully. It doesn't matter what the people say. Tuloy-tuloy ka lang. Maliwanag po yun. Sinabi po yun ng ating mahal na pastor. Kung papakinggan mo ang lahat ng tao nasa paligid mo, mawawalan ka ng pag-asa. Pero kung balang araw, ang sasabihin lang din naman sa'yo ng Diyos, kapag nagkita kayo, well done, thou good and faithful servant, okay na ako dun. Hindi ka man purihin dito, at least ikaw nakapagbigay ka ng papuri sa Panginoon. That is why, brethren, let me encourage you, wag mong habulin ang praises ng tao. Manalangin ka dyan, wala man mag-tap sa'yo, magsalita ka man sa area, wala man mag-tap sa'yo, just go ahead. You are not there to please the people. You are there to please God. Bakit sa Diyos lahat ang balik? Because Diyos ang naniwala sa'yo. Imagine mo, sabi ko nga kung titingnan mo ang sarili mo, kahit ikaw hindi ka maniniwala sa sarili mo Di ba pag nagbigay ka ng testimony dito sa harap, anong sinasabi po natin? Ano po sinasabi po natin dito sa harap? Kung hindi dahil sa Panginoon, wala ako dito ngayon sa inyong harapan. Kaya nga ganyan ang sinasabi mo. Bakit? Kasi even ikaw, hindi ka naniniwala na mapupunta ka sa ganong klaseng bagay. Pero dahil kinount ka ng Diyos as His faithful servant, naglilingkod ka sa Panginoon ngayon. Now tell me mga kapatid, kung ito po ba ang mailalagay natin sa ating isip, itong ginagawa po sa atin ng Panginoon, tatamarin ka kaya sa paglilingkod sa Panginoon? Now maybe kung bakit ka tinatamad sa paglilingkod sa Panginoon at mas pumapasok pa sa iyo ang mga parinig ng dyablo sa iyo, kulang ka lang kapatid sa tinatawag nating refresh. Kulang lang, naghahang lang. Pag naghang, may pag-asa pang gumana yan. Huwag lang magsa-shutdown. Kapag nag-shutdown na ng kusa yan, delikado na yan. Kaya nga, huwag mo nang paabutin doon. Kaya kapag naghang, always make sure na meron ka kagad pamalit na refresh. Look back again. Remember who put you in that situation. It is the Lord Jesus Christ. Remember kung sino ang naniwala sa iyo. It is the Lord Jesus Christ. Akalain niyo po, no? Instead na tingnan ng Diyos kung sino tayo noong nakaraan, ang sabi niya pa sa atin, He counted us faithful. Kung titingnan ng Panginoon, yung verse number 13 ni Apostle Paul, hindi siya talaga ika-count as faithful. Sino ang ika-count na faithful na nagpe-persecute ng faithful? Wala. Pero hindi po yun ang tiningnan ng Panginoon kay Apostle Paul. Hindi yun ang tiningnan ni Apostle Paul. Kundi siya ay naka-receive ng mercy mula sa Panginoon. Kaya pinapasalamatan niya ngayon ang Panginoon na naniwala sa Kanya. Again, para po mas lalo nyo pang ma-bless or ma-encourage kayo na tingnan ang talata po na ito. Remember, the word enabled, it means qualified. Kung hindi dahil sa Diyos, hindi tayo qualified, but God make us qualified. Panginoon ang nag-qualify po sa atin. Yung ginawa ng Panginoon, doon tayo na-qualify. Again, the word counted us faithful, the phrase counted us faithful, it means God believes in you. Kaya nga all you have to do, brethren, simple lang, refresh. Para hindi ka tamarin, alalahanin mo kung sino naglagay sa'yo dyan. Alalahanin mo kung sino ang naniwala sa'yo. By doing that, it means you are refreshing your mind. You are refreshing yourself. And by refreshing yourself, that will become your reason now to remember why you are in the ministry. Ang sabi po dyan ng Bible, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful. The next is putting me into the ministry. Anong dahilan kung bakit si Apostle Paul ay nasa ministry? Because number one, in-enable siya ng Diyos. Diyos ang naglagay sa kanya. Panginoon ang naglagay sa kanya. At pangalawa, Panginoon din ang naniwala sa kanya. Kaya ngayon, by refreshing all that in our mind, that will become your reason kung bakit malalaman mo ngayon kung bakit ka nasa ministry. Brethren,
let me tell you this. It is not because of your money. It is not because of your fame. And nor it is not because of your talent. Maaaring ikaw na ang pinakamagaling magsalita sa area. Now open your Bibles, please. Maaaring ikaw na ang pinakamagaling kumanta. Pag tinanong ka ng area leader mo, Brad, magaling ka ba? Marunong ka ba kumanta? Ang sagot mo, hindi naman. Sabihin na natin ikaw na ang may talent. But it is not because of your talent why you are in the ministry. The only reason why you are in the ministry, it is because of the Lord Jesus Christ that enables you, that counts you faithful. That's why you are serving Him. Kaya nga para hindi ka magsawa sa ginagawa mo sa Panginoon, all you have to do is huwag magpadala sa pandaraya ng dyablo, but instead, refresh. Refresh. Dadayain ka ng dyablo, take note of that. Bukas lang, pag sinabi sa'yo ng area leader mo ngayong gabi, mamaya lang, magtatanong yung area leader mo kung sino yung magbo-volunteer na maging morning greeter sa umaga. Baka hindi ka magtaas ng kamay. Di bali nang magdoble-doble ang greeter sa isang area. At least, alam mo na gagamitin ka ng Panginoon. Yeah? Baka mamaya lang sa area meeting or sa area fellowship, sa group fellowship, sabihin sa'yo na area leader mo or i-message ka na area leader mo, Brad, sis, ma'am, sir, ikaw mo, dalawa kayo ni mister nyo po ang bumati sa amin bukas ng umaga. Sir naman, alam naman nating linggo eh. Alam naman natin nag-hold ako ng station. Pagod na pagod ako. Ako yung taong pagod pa sa may schedule. Kapatid, pandadaya ng dyablo yan. Pandaraya ng dyablo yung ibalik sa iyo ang lahat ng ginagawa mo sa ministry. Kaya nga para hindi magsawa yan, para hindi magsawa ikaw na naglilingkod sa Panginoon, refresh. Again, it is not because of money, it is not because of your fame. Maaring napunta ka sa area na yan kasi nakita ka na kumakanta ka pala before. Kaya ka inilagay na special number. No, sir. It is not because of your fame. It is not because of your talent. It is because of the Lord Jesus Christ. Sabi ko nga po sa inyo, the message is very simple. Pero mga kapatid, sa gapunan sa akin, month by month, ginagamit ka ng Panginoon. Dadayain ka ng dyablo. Kung nung nakaraang buwan, matapat kang naglingkod sa Panginoon, sasabihin sa'yo ng dyablo, hayaan mo na sa iba yan ngayong buwan. No, sir, huwag kang papayag. Pag ibinalik sa'yo lahat ng dyablo, ito yung mga ginawa mo nung nakaraang buwan, masyado ka ng pagod. Sagutin mo ang dyablo, tama ka. Tama ka, yan talaga ang ginagawa ko. Kasi Diyos ang nag-qualify sa akin gawin yan eh. Kaya nga hindi ako nagsasawang gawin yan. Kaya pag inassign ako ng area leader ko, sasabihin ko, thank you, sir. Thank you for another opportunity. Thank you for believing in me. Kagaya ng paniwala sa akin ng Panginoon na pwede akong magamit sa Panginoon. Sir, sige lang, kapag walang nagpresenta na magbigay ng testimony, i-assign mo kong magbigay ng testimony. Kapag after 10 minutes, sir, hindi pa rin nagla-live yung nagbabasa ng Bible, sir, sabihin mo lang sa akin, just message me na magbasa ako ng Bible, magbabasa ako ng Bible. Kapatid, bakit? Yan ang resulta na ikaw ay nag-refresh. Para hindi ka tamarin at manatili sa bagahang mo, refresh. At kapag yan ang nangyari sa isang Kristiyano na nag-refresh kung sino ang naglagay sa kanya sa gawain ng Panginoon at kung sino ang naniwala sa kanya, just like the Apostle Paul, you too can say, and I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kapatid, babae o lalaki, juniors or Sunday schoolers, pwedeng sabihin ang sinabi ni Apostle Paul. Bakit? Sapagkat masaya kang naglilingkod sa Panginoon. Hindi dumating sa iyo ang pananawa sa pamamagitan ng refresh. Kapatid, again, let me encourage you. Kapag tinatamad na kayo, refresh. Refresh. Isa po sa mga pamamaraan ng refresh, reviewin mo
yung testimony mo sa area. Ilang tao ang nagsasabing, Amen, brad. Amen, sis. Salamat sa iyong testimony. Kung nakikita mo yung mga tao na yan, hindi yan nag-amen at hindi yan nagko-comment ng amen just to please you kasi ikaw ang nagla-live. No. Ibig sabihin yan, narinig niyo yung sinabi ni Sir Jao, hindi ang amen nor type or shouting amen, hindi yan dyan para pasikatin ka. Nandiyan yan sapagkat yung mga taong nakinig sa'yo, nakita ang Diyos sa buhay mo. Bakit nakita ang Diyos sa buhay mo? Simple lang Diyos ang naglagay sa'yo dyan. Panginoon ang naglagay sa'yo dyan. Panginoon ang naniwala sa'yo. Kaya wala kang rason para magpadaya sa dyablo. Again, tayo po lahat ng ginagamit sa area. Please stand up. Tayo po lahat. Kung alam nyo kayo, ang kabahagi po kayo ng daily programs, tayo po kayo lahat. Maaring bukas, tamarin ka. Maaring bukas, listen up. Maaring bukas, ikaw ay mawalan ng gana. Maaring maubos na ang boses mo kakakanta. Maaring maubos na ang Book of Proverbs kaka-insight mo. Pero kapatid, sa lahat po ng nakatayo ngayon, wala kang rason para tumigil sa ginagawa mo. Kung ikaw man ay soul winner, just continue soul winning. Just continue winning souls for Christ. Just continue being a discipler. Just continue being an encourager. Continue to be a blessing. Kung dumating sa pagkakataon na ikaw ay tinatamad, isa lang ang gagawin mo. Refresh. Remember who put you there. Remember kung sino ang naniwala sa iyo. And just like the Apostle Paul, sabay-sabay nating pasalamatan ang Panginoon. God bless us all. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyo po ipinagkatiwala po sa amin. Thank you, O God, for giving us a message that we need right now. You have seen these people, O God, na tumayo. Yan po ay pagpapahayag na sila po ay ginagamit po ninyo. Oh God, please. Alam po ninyo na sila po ay subject ng dyablo. Maaring after this message or ngayon pa lang, sasabihin na sa kanila ng dyablo na hindi maniwala sa inyo pong salita. Thou knowest, O God, my heart. Ginawa ko po itong devotion sa akin pong area. Naging pagpapala po itong salita po ninyo na ito. That's why I'm sharing this to your people also. And even po sa akin, ay naging effective po ito. That's why, please, I'm begging you, O God, to speak to the hearts of every members, O God, na ginagamit nyo po sa inyo pong gawain. Huwag niyong pahinutulutan na ang dyablo ay magkaroon ng puwang sa aming pong kalagitnaan. Always encourage us, O God, to continue, and to continue serving you. All the glory belongs to you, O God. In Jesus' name, amen. Nakila namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa mensaheng nahayag, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagre-remind po sa amin, Panginoon, how important it is for us to refresh always and to make it always fresh in our minds, O God, that it is all because of you. That's why we are here in the ministry, O God. We are here in the church.
Thank you, O God, for what you have done in our life and what you are doing in our life right now, O God. That's why nakikita niyo po ngayon, Panginoon, sa inyo pong harapan, tikluptod, na nakikipag-usap po ang bawat pamilya and even individuals, Panginoon. Nawa, Panginoon, hindi po namin alam kung sino po sa aming kalagitnaan, Panginoon, o kung kailan po kami darating sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay mananawa sa ginagawa po namin, Panginoon. Salamat at bago man po kami dumating doon, Panginoon, ay muli nyo na po sa aming pinaalala ang dapat po namin gawin para kami magpatuloy na kami po ay maging masaya na naglilingkod sa inyo at patuloy na maging gagamit-gamit sa inyong gawain. Dakila po kayo, O Diyos, sa buhay po namin. Binabalik po namin ang papurit pasalamat sa inyo. Salamat sa paggamit niyo po kay Preacher Maki, O God, sa paghayag po sa amin ng inyong pong mensahe. Ito po ang isamot na langin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I believe we can shout aloud amen for that message. Amen. Amen. Habang nagpe-prepare po yung ating mga ushers, alam niyo po mga kapatid, it is always important na sariwa sa ating isipan kung anong pagpapala meron po tayo. Madalas na po natin naririnig, lagi po natin naririnig at palagi po talaga ito sa ating iparirinig na tayo po ay pinagpalang lubos sa nag-uumapaw na pagpapalang tinatanggap natin mula sa Diyos. Amen. Di po natin kahit na, alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo tingnan natin yung totoong pagpapala, the everlasting and the eternal blessing. Yun ang tingnan natin. Para malaman natin talaga kung sinong mayaman. Ang yaman na tinutukoy po natin, hindi material, hindi pang mundo. Ang yaman natin ay eternal. At ang yaman na eternal natin ay ang blessing na spiritual na tinatanggap natin. Kaya kung yan ang ti-check natin, yan ang titingnan natin mga kapatid, sobra-sobra. Again, inuulit ko, sobra-sobra po ang dala ng mga pinapadala ng Panginoon po sa atin. Kaya yun ang tingnan natin. Pag titingin tayo sa material, sa mga makamundong pagpapala, at titingin kayo sa mga taong nakapaligid po sa atin, ay talagang pakiramdam nyo, nagkukulang kayo. Ushers, I hope may dala na kayong ganito. Pinigay na kay Sir Eugene. Pakisama na rin po, Sir Eugene, yung ganito. Pakibigay na rin po sa mga ushers. Sinabay na po. Meron pong wala dito, pakisibigay na lang din. Alright? So, again, mga kapatid, inuulit ko, pag sumikap pa yan, pasalamatan natin. Pag tumitingin tayo sa mundo, ay kulang talaga. Pero tumingin tayo sa blessing na meron tayo na wala sila, sobra-sobra. Kaya mga kapatid, ngayon, sa pagbibigay natin ating tithes and offerings, let's make it sure, brethren, na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sa ating pagsunod sa pagbigay ng ating tithes and offerings. Amen! Yun na, nahina na. Amen! And